Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, June 26, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Bagong silang na sanggol sa Quezon, naipit sa kadena ng motorsiklo, patay! Road crash, nangungunang sanhi ng pagkamatay ng mga edad 15 hanggang 29 ayon sa pag-aaral. Kable ng mga bagong install na MMDA cameras sa EDSA Guadalupe Footbridge, ninakaw ng 5 suspect. When emotions are high, intelligence is low. Palace spokesperson Claire Castro bumuelta matapos tawaging bobo ni VP Sara Duterte ang Administrasyong Marcos. Pinay tennis sensation Alex Ayala pasok na sa quarterfinals ng Eastbourne Open sa Poland. Kalabaw-inspired national costume, ibinida ng pambato ng Pilipinas sa Miss Supranational. At sa showbiz, hit action series na Incognito, nasa final mission na. Buong cast, emosyonal sa nalalapit na pagwawakas ng serye. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Isang maselan po na balita. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang 3 araw na sanggol na naipit sa kadena at gulong ng motorsiklo sa Tagkawayan, Quezon Province. Ayon sa report, iuuwi na sana ang sanggol sa Del Gallego, Camarines Sur mula sa ospital. Nakabalot sa kumot ang sanggol at karga ng kanyang ina habang nakaangkas sa motor na minamaneho ng ka-live-in partner nito. Sa kalagitnaan ng biyahe, hindi na malayang lumaylay ang kumot at sumabit sa kadena ng motor kasama ang sanggol na nahila at naipit sa gulong. Agad humingi ng tulong ang mag-live-in partner pero hindi na naisalba ang bata at idineklarang dead on arrival sa ospital. Nakakaalarma ang datos ng pamahalaan kung saan lumalabas na road crash ang numero 1 sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipinong edad 15 hanggang 29 at sa EDSA ang may pinakamaraming kaso sa buong Metro Manila. Dahilan nito para bumuo na ang MMDA ng Road Safety Plan para masolusyonan ang problema. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Nangunang EDSA sa may pinakamaraming insidente ng road crashes sa Metro Manila noong isang taon sa mahigit 8,800. Halos dikit ang bilang sa C5 Road na pangalawa sa listahan. At ikatlo naman ang Commonwealth Avenue sa Quezon City. At the end of the day, lahat ng karsada may aksidente. At ang purpose natin today is to prevent yung road crashes. Ilan sa mga sanhi ng road crash incidents ay mga nagmamanehong nakainom at away sa kalsada. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang road crash incidents ang pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga Pilipino edad 15 hanggang 29. Dahil nakakaalarma na, hindi namamatay sa sakit yung 15 to 29 years old. Marami tayong nakita kaya na news recently, yung sa Tagaytay, di ba? Nag-inuman, pagkatapos nag-drive, nag-road trip sa Tagaytay, na may nabangga sila, ilan ang sugatan, 3 ang patay. Itong mga bagay na to pwedeng i-prevent. Bagay na sinusolusyonan na ng MMDA at iba pang government agency sa ilalim ng Metro Manila Road Safety Plan 2024 hanggang 2028. Bukod sa pagtiyak sa ligtas na road infrastructures gaya ng road signages, markings, street lights at iba pa, nais din nilang bigyan ng ngipin ang mga batas gaya ng anti-drunk driving law para mapanagot ang mga pasaway na motorista. Masyado siyang protective sa right ng driver na lasing, na nakalimutan na yung pong protection sa publiko, particularly yung other motorists, pedestrians and all. When you are drunk, it's your reaction time that becomes very slow. So yun ang magiging problem. So or we should decide baka dapat i-lower natin yung blood alcohol level. Ayon pa sa pag-aaral ng MMDA, sa pagitan ng alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga, malimit na itatala ang fatal o yung nakamamatay na road crash incidents.
Dahil dito, muling iginiit ng mungkahing ibaba sa 30 kilometers per hour ang speed limit sa Metro Manila na una nang sinuportahan ng Department of Health. Gayunman sa panig ng MMDA, we have to consider din yung economic aspect Diyan, pag nagbaba ka ng speed, yung turnaround time ng pampublikong transportasyon, like buses, jeepneys, TNBS, baka naman ma-restrict rin natin. So, we have to balance din po. kailangan pag-aralan ng mga alkalde ng Metro Manila Council ang anumang mga mungkahi at magpasa ng resolusyon para may taguyod ang road safety. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Ninakaw ng 5 lalaki ang kable ng mga bagong installed na CCTV cameras ng MMDA sa EDSA Guadalupe Footbridge sa Makati City. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, ito ay ang mga kamera na ginagamit sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Nagkipag-ugnayan na ang MMDA sa pulisya para madakip ng ang mga nasa likod ng pagnanakaw na sapul naman sa isang CCTV footage. Pero hindi ito gaanong maaninag dahil malabo ang video. Nakatakda namang magdagdag ng 1,200 na CCTV cameras ang ahensya para mapalawak pa ang coverage ng naturang NCAP policy. Tumambay-tambay muna mga 5, parang mga bata. Kabataan yung kumuha, mukhang ibebenta yung kable rather than yung galit sa NCAP. Lalagyan na namin siya ng harang to protect the cameras. Kasi yun yung mahal Dismayado ang mga tsuper ng public utility vehicles sa anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi muna matutuloy ang pamamahagi ng fuel subsidy. Pero tiniyak ng pamahalaan na tuloy pa rin ang pagbabalangkas ng guidelines sa oras na tumaas ang presyo ng langis sa world market. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Per barrel ngayon, globally, ay bumaba from $76 to $69. Hindi na muna matutuloy ang pagbibigay ng fuel subsidy sa mga tsuper ng public utility vehicles dahil sa pagbaba ng presyo ng langis sa world market. Ayon sa LTFRB, dapat umabot sa threshold na $80 per barrel ang presyo ng langis bago i-release ang 2.5 billion pesos fuel subsidy. Ibig sabihin nun ay hold muna. Pero ang DOTR, bago nangyari yun na pagbaba. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hinto muna ang planong fuel subsidy dahil wala namang paggalaw sa presyo ng langis matapos ipatupad ang ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran. Gayunpaman, sinabi ng LTFRB na inaayos pa rin ang guidelines sa pamamahagi ng subsidy oras na magkaroon ng price increase. Pero ayon sa mga tsuper, katulad ni Mang Diosdado, hindi naman sila ang direktang makikinabang dito. Hindi naman binibigay ng operator lahat yun, binibigyan lang kami. Kung 6,000, 1,000, bibigyan kami. Direkta nila sa driver, huwag padaanin sa operator. Kasi sa operator dumadaan Kaya kung wala kami magagawa pag ayaw ibigay. Kawawa kami mga driver naman. Patas na patas ang diesel. Lalo mahina naman biyahe na naman pag ganyan. Siniguro ng LTFRB na kapag natuloy ang Pantawid Pasada program, makikinabang dito pati mga unconsolidated na PUB, kabilang ang mga jeepney at tricycle drivers. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Kaugnay niyan, tiniyak ng Department of Energy na nakahanda ang gobyerno na maglabas ng fuel subsidy sakaling ang muling tumaas ang presyo ng langis sa mundo. Ayon kay Energy OIC Undersecretary Sharon Garin, bumaba na ang presyo ng oil prices kaya mukhang malabo muna matrigger ang subsidiya. Batay sa patakaran, i-activate lang ang subsidy kung aabot nga sa $80 kada bariles ang presyo ng Dubai crude. Gayunpaman, iginiit ni Garin na ang mga pribadong oil companies ang bumibili ng langis at hindi ang gobyerno. We base our prices on the Dubai prices. Those are mostly Middle Eastern countries. Now, we can have sources in other countries like US, Canada, Brazil, other countries also.
Mariing tinututulan ngayon ng House Prosecution Panel ang pahayag ni Senate President Francis Cheese Escudero na maaaring bumoto ang mga senador para ibasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Giit ni Congressman Joel Chua, dapat munang mapakinggan ang mga ebidensya ng prosekusyon bago bumuo ng anumang desisyon. Dagdag ng mambabatas, paano magpapasya kung hindi pa naihahain ang ebidensya? Nitong Miyerkules, isinumite na rin ng Kamara sa Impeachment Clerk of Court ang certification na hindi nilabag ang konstitusyon sa paghahain ng kaso, partikular na ang one-year ban rule. Paalala ng kongresista sa senador, limitado lang ang kapangyarihan ng impeachment court ng Senado at ang tanging kapangyarihan nila ay ang maglitis ayon sa saligang batas. I believe not within the power of the impeachment court. Without first allowing the prosecution to lay down its evidence. So how can you decide? Well, with all due respect to the Senate President, the power is limited. The power that is given to them by the Constitution. So yung mga nakalagay lang sa Constitution, yun lang po yung power. And that is to try. 3 hanggang 4 na saksi sa investigasyon ng International Criminal Court hinggil sa war on drugs ng Duterte administration ang kasalukuyang protektado na ng Witness Protection Program ng gobyerno. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, tinutulungan sila ng gobyerno at posibleng madagdagan pa. Prioridad anya ang kaligtasan ng mga witness o saksi, pero hindi sasagutin ng pamahalaan ang paglipad ng mga ito papuntang The Hague sa the Netherlands. Inamin din niya na wala pang opisyal na sulat mula sa ICC, pero may mga tawag na natatanggap ang Witness Protection Program para sa proteksyon ng mga saksi. Bagamat iginigiit ni Remulla na hindi miyembro ang Pilipinas ng ICC, binigyan din niya na obligasyon ng pamahalaan na protektahan ang lahat ng Pilipino. Nanindigan naman ang administrasyon sa esensya ng Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. We're working as government, protecting people. The government has to protect people, whether they're witnesses for the ICC or the general populace. #TaraBao on international stage. Ibinida ng pambato ng Pilipinas na si Tara Valencia ang kanyang Kalabaw-inspired costume sa Supranational 2025 National Costume Competition sa Malopolska, Poland ngayong June 26. Ang naturang costume na yan, likha ng Filipino fashion designer na si Emmanuel Rinyoza. Napili ang kalabaw na sumisimbolo sa sipag, tiyaga ng mga Pilipino at bilang pagbibigay pugay sa mga magsasaka ng kabundukan ng Cordillera. Gaganapin ang Miss Supranational 2025 Grand Coronation Night sa darating na pong June 27, Biyernes, bukas. Good luck, Tara! Good luck, Philippines! Susunod, Palace spokesperson Claire Castro bumuelta matapos tawaging bobo ni VP Sara Duterte ang Administrasyong Marcos. At Pinay tennis sensation Alex Ayala tumaas ang ranking. Pasok na sa quarterfinals ng Eastbourne Open sa Poland. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Narecover na ang bangkay ng 3 small-scale miners na natrap sa loob ng isang tunnel sa Sitio Balcony, Barangay Runruno sa Quezon, Nueva Vizcaya. Kinalala ang mga nasawi na sina Daniel Segundo, Florencio Indopia at Lapihon Ayudan, lahat taga Runruno. Nasawi naman ang isang volunteer rescuer na kinilalang si John Philip Ginihil. Yan ay matapos pumasok sa tunnel para iligtas sana ang kanyang kapatid na si Lapihon. Ayon sa report, kinulang sa oxygen sa loob ng tunnel ang mga minero na naging sanhi ng kanilang pagkahilo at hindi pagkalabas.
Isa-isang sinagot ng Malacanang ang mga bagong patutsada ni Vice President Sara Duterte sa administrasyon. Kabilang dito ang pagpuna ng ikalawang Pangulo sa pagpapapicture ni Pangulong Marcos sa mga nasabat na iligal na droga. Bagay na ayon sa palasyo ay ginawa rin naman ng kanyang ama. Hindi pinalagpas ng Malacanang ang pinakabagong maaanghang na hirit ni Vice President Sara Duterte kontra sa pamahalaang Marcos Jr. Kabilang na ang pagtawag niyang bobo sa mga opisyal ng administrasyon. Kung hindi sila bobo, maiintindihan nila yung ginagawa ko bobo kasi sila kaya... Sa press briefing, pinasaringan ni Palace Press Officer Claire Castro ang bise sa pagtaas ng emosyon kaysa magpaliwanag ng mahinahon ukol sa kanyang sunod-sunod na biyahe abroad. Sabi nga po natin, may kasabihan po na when emotions are high, intelligence is low. Giit ni Castro, posibleng may ethical at accountability concerns ang biyahe ni VP Sara dahil tinawag niya itong personal trip pero inamin ring nagtrabaho siya bilang vice-presidente ng bansa. Ginamit niya ang OVP Facebook. Ito ay parte ng gobyerno pero pang personal trip. So magkakaroon po talaga ng confusion, conflict of interest. Kailangan na po siyang mag-ulat sa bayan. Ano ang ginawa niya sa Australia? Ibinalik rin ni Castro kay Inday Sara ang bola matapos batikusin ni Duterte ang pagdalo ni PBBM sa pagwasak ng mga nasabat na droga. Sabi kasi ni Sara, hindi po pwedeng puro photo op na lang ang presidente. Baka po nakalimutan din po ng vice-presidente na ang kanyang ama ay nagkaroon din po ng pagwi-witness sa incineration ng 7.51 billion dangerous drugs sa Cavite. Samantala, pinabulaanan rin ng palasyo ang alegasyon ng bise sa isang live television interview sa Russian state media na sinasampahan siya ng impeachment case upang matanggal umano ni Marcos ang mga kalaban sa politika. Because I am the frontrunner in the presidential race in 2028, the survey shows that. And I think they want to eliminate the frontrunner. Siguro po nais din po natin malaman ang katotohanan at wag lapang pong magtago sa naratibo na siya yung frontrunner para sa 2028 presidential election. Giit ng palasyo, diversionary tactic lamang ito ni VP Sara para makaiwas sa alegasyon ng korupsyon. Iniimbestigahan na ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang isang deepfake video ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ginagamit umano sa promosyon ng online trading platform. Ayon kay PNP ACG Director Brigadier General Bernard Yang, kinausap na nila ang Facebook para tanggalin ng video habang tiniyak rin na nakapreserba ang digital evidence para sa kasong isasampa. Dagdag ni Yang, may mga kaso na ring ihahain sa iba pang high-profile victims tulad ng mga negosyante. Lalo't karamihan sa mga deepfake video ay ginagamit umano sa mga scam. Tuloy-tuloy naman ang case build-up kontra sa mga nasa likod ng umano'y panloloko. Ibinalik na ng COMELEC ang proklamasyon ni outgoing Marikina Mayor Marcy Teodoro bilang nagwagi sa pagkakongresista ng unang distrito ng lungsod. Sa 38-page desisyon na inilabas itong June 25, pinaligtad ng COMELEC on bank ang naunang desisyon ng First Division na nagkakansela sa kanyang Certificate of Candidacy noong December 2024. Dahil rito, wala nang hadlang sa kanyang proklamasyon bilang kinatawan ng Marikina 1st District. Samantala, iaakyat naman ni outgoing Senator Coco Pimentel sa Supreme Court ang kaso ni Marcy Teodoro matapos ngang maglabas ng desisyon ng komisyon na pinapayagang maiproklama na siya bilang kinatawan ng unang distrito ng lungsod. Giit ni Pimentel, mahalagang maresolba sa korte ang legal at constitutional na issue sa likod ng pagbabasura ng COMELEC on bank sa naunang pagkansela ng COC ni Teodoro. Malungkot
Malungkot na ibinahagi ng aktres na si Kyla Estrada na pumanaw na ang kanyang aso na si Sansa. Ayon sa aktres, labis niyang namimiss ang kanyang alaga, lalo na at kasama niya ito sa pagtulog. Nagpasalamat din si Kyla sa aso nito dahil sa pagbibigay ng kasiyahan na kailan may hinding-hindi niya malilimutan. Run free, Sansa! Pasok na sa quarterfinals ang Pinay tennis sensation na si Alex Ayala matapos magretiro sa laban ang kanyang katunggaling si world number 20 Jelena Ostapenko dahil sa injury. Lumalamang na si Ayala sa score na 3-2 sa ikatlong set nang magdesisyon ang Latvian player na hindi na ipagpatuloy ang laro dahil sa injury sa kaliwang binti. Bagamat na dominate sa first set 6-0, bumawi si Ayala sa ikalawang set 6-2 para makahila ng deciding set. Gayunpaman, hiniling ni Ayala ang panalangin ng marami para sa paggaling ng katunggali. Samantala, susunod niya ang makakasagupa ngayong gabi ang Ukrainian na si Diana Yastremska sa quarterfinals. Patuloy naman ang pagsasanay ni Ayala para sa kaabang-abang na Wimbledon main draw debut sa susunod na linggo. Congrats, Alex! Susunod sa showbiz, hit action series na Incognito, nasa final mission na. Buong cast, emosyonal sa nalalapit na pagwawakas ng serye. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Ipinasilip na sa publiko ang final trailer ng hit action series na Incognito. Emosyonal ang kasa, nalalapit na pagwawakas ng serye na sinubaybayan gabi-gabi ng milyong-milyong fans dito sa A to Z. Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Let's do this! This is not just an operation. This is war. Ilang linggo na nga lang ang natitira at tuluyan ng magwawakas ang hit kapamilya action drama series na Incognito. Sa ipinasilip na trailer ng Incognito The Final Mission, mas maaksyon, mas palaban at mas kapanapanabik ang mga eksenang hindi dapat palampasin. Sa media conference nitong Miyerkules, June 25 para sa huling yugto ng serye, kumpleto ang tinaguriang contractors na sina Baron Geisler, Anthony Jennings, Richard Gutierrez, Daniel Padilla. Inabangan din ng madla sina Max Alvero at Gab Rivera na napawaw sa all-black looks ni Kyla Estrada. Habang pasabog naman ang award-winning actress na si Maris Racal sa kanyang bagong hairdo na dalang-dala ang kanyang confidence. Ibinahagi ng cast ang kanilang mga natutunan sa kani-kanilang characters. It wasn't just, I didn't just learn that from my character in general, but I think I learned it from the whole show. Sense of duty is being able to sacrifice something for the greater good. Kung sinubaybayan niyo yung series, parang ang dami nangyari sa amin, ang daming mga conflicts, deception, tama ka, problema, and despite all the challenges, parang nag-grow yung relationship as a group. From being business partners, to becoming teammates, to becoming family in the end. Magkahalong lungkot, saya at excitement ang naramdaman ng buong cast sa nalalapit na pagtatapos ng hit kapamilya action drama series. Lalo na't pamilya na kung ituring ng cast ang mga nakatrabaho sa production. Emosyonal at hindi napigilan ni Maris Racal ang maluha habang nagpapasalamat sa lahat ng sumubaybay. Ayon pa kay Maris, ang proyekto ang nagsalba sa kanya noong panahong lubog siya sa kontrobersiya. Sorry, medyo na-stun ako at nung nagpasalamat si Chang Des sa mga tao behind the camera. Sobrang tingnan ko yung mga cameraman natin ngayon. Thank you sa bonding, sa friendship na nabuo. As in, dito kami yung mga astig tingnan, tough tingnan, but in reality, it's the crew, the stuntmen, lahat ng tao sa creative aspect making this series, making Incognito has saved me
you have no idea how much it saved me and paano ako nag-grow as an actor. And salamat sa pagbigay sa akin ng role na Gab Rivera. Thank you. Gusto kong magpasalamat sa mga tao at sa lahat ng tao na sumubaybay ng Incognito mula sa simula at hanggang ngayon na magtatapos ng aming show. Maraming salamat po sa lahat ng pagmamahal din na ipinaramdam nyo sa amin, saan man kami nagpupunta, saan nyo man kami nadadatnan tuwing nagsushoot kami. Ramdam namin ang suporta nyo, hindi lang isa-isa sa amin, kundi sa aming lahat, sa show namin mismo. Marami pang dapat abangan at umaatikabong bakbakan ang magaganap sa Incognito The Final Mission na mapapanood dito sa A to Z. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kapag ang magbabarkada nga naman nagsama-sama, sakyan, walang patid ang saya. Pero sana sa kasiyahan, wala sanang nasisira o nadadamay. Panoorin ang nakaka-GV na video. Ibalik nyo yan. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Webes ay mula sa businessman at investor na si Steve Jobs. Ang sabi niya noon, kung minsan, babatuhin ka sa ulo ng buhay. Pero huwag kang mawawalan ng pananampalataya. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.